Inihahandog ng Biblia para sa mga bata. Ang prinsipe na naging pastol. Isinulat ni Edward Hughes, inilarawan ni Byron Euger at Lazarus, Alastair Peterson, ibinigay ni Bob Davis at Tammy S. Isinalin ni Julia Penalver, inilimbag at ipinamamahagi ng Bible for Children. Isang araw, nakita ni Moises na sinasaktan ng isang Ehipto ang isang Ebreo. Kahit na lumaki at nag-aral si Moises bilang prinsipe sa kaharian ng Paraon, siya pa rin ay isang Ebreo at kailangan niyang tulungan ang alipin na Ebreo. Tumingin-tingin si Moises sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, sinugod niya ang Ehipto. Sa labanang ito, namatay ang Ehipto. Mabilis na tinabunan ito ng buhangin ni Moises. Sa sumunod na araw, nakita naman ni Moises ang dalawang Ebreo na nag-aaway. Sinubukan niyang awatin ang mga ito. Nagtanong ang isa kay Moises, "Papatayin mo rin ba ako? Tulad ng ginawa mo sa Ehipto?" Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at nabatid na may nakakita sa ginawa niya sa Ehipto. Nakarating ang balita sa Paraon, kaya tumakas si Moises patungong Midian. Pagdating sa Midian, naupo si Moises sa tabi ng isang balon. Dumating ang 7 babae na anak ng pari ng Midian. Sila ay may balak na sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy ang mga babae. Nakita ito ni Moises, kaya sinaklolohan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. "Maaga kayo nakauwi," sabi ni Ruel, ang ama ng mga babae. Pinaliwanag nila ang ginawa ni Moises. Kaya't pinatawag ni Ruel si Moises. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Ruel ang panganay nitong anak. Samantala sa Ehipto, namatay na ang Paraon. Ngunit dumaraing pa rin ang mga Ebreo sa patuloy na pangaalipin sa kanila ng mga Ehipto. Ang mga Ebreo ay naghihinagpis at naghihirap. Sila ay nanalangin ng tulong sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Lingid sa kaalaman ni Moises, binabalak ng Diyos na gamitin siya para mapalaya ang mga Ebreo. 40 taon na ang nakakalipas simula nang tumakas si Moises mula sa Ehipto. Siya ngayon ay pastol sa kawan ni Ruel. Isang araw, habang nagpapastol si Moises, ay nagpakita sa kanya ang isang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Nagpasya si Moises na alamin ang bagay na ito. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Diyos buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, nandito ako," sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel," sinabi ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kay Moises. Ang tungkod ni Moises ay naging ahas. Nang hinawakan ni Moises ang buntot ng ahas, ito ay naging tungkod na muli. Nagbigay pa muli ang Diyos ng isang tanda. "Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib."
utos ng Diyos. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at nang ilabas niya ito, ay nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong. Nang ilabas niya muli ang kanyang kamay, nagbalik ito sa dati. Tumanggi pa rin si Moises. Hindi po ako mahusay magsalita, sabi ni Moises. Nagalit ang Diyos. Gagamitin ko si Aaron, ang iyong kapatid, bilang iyong tagapagsalita, sabi ng Diyos. Bumalik si Moises kay Reuel, kinuha ang kanyang mga gamit at pumunta patungo sa bayan ng Ehipto. Pinangunahan ng Diyos si Aaron na salubungin si Moises sa bundok ng Diyos. Nang sila ay magkita, sinabi ni Moises kay Aaron ang plano ng Diyos na palayain ang mga Ebreo mula sa Ehipto. Magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno sa Israel. Gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila, at sila ay naniwala na tutulungan sila ng Diyos. Magkasama silang sumamba sa Diyos. Sina Moises at Aaron ay matapang na pumunta sa Faraon. Sinabi nila, ipinasasabi ng Diyos na iyong palayain ang kanyang bayang Israel. Hindi ko palalayain ang Israel, sagot ng Faraon. Ayaw niya sundin ng Diyos. Gagamitin ng Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan upang mabago ang isip ng Paraon. Ang prinsipe na naging pastol. Isang kwentong nanggagaling sa salita ng Diyos, ang Biblia. Makikita sa Exodo 2-5. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag. Mga awit 111, versikulo 130. Ang wakas. Sinasabi sa kwentong ito mula sa Biblia ang tungkol sa ating kahangahangang Diyos na siyang lumikha sa atin at nais niya na makilala natin siya. Alam ng Diyos na tayo'y nakagawa ng masasamang bagay na tinatawag niyang kasalanan. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan, ngunit lubos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya't ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus na siyang napako at namatay sa krus upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Subalit hindi na natiling patay si Jesus. Nabuhay siyang muli at bumalik sa langit. Kung nananampalataya ka kay Jesus at hihingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, patatawarin ka niya. Siya ay darating at mananahan sa iyong buhay magpakailanman. Kung ibig mong maligtas at mapatawad sa iyong kasalanan, narito ang isang panalangin na maaari mong tularan. Mahal kong Diyos, naniniwala po ako na si Jesus ay namatay para sa akin. Ngunit siya ay nabuhay muli. Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay at patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan upang ako'y magkaroon ngayon ng bagong buhay. At sa isang araw ay makasama kayo magpakailanman. Tulungan po ninyo akong mamuhay bilang inyong anak. Amen. Basahin ang Biblia at manalangin sa Diyos araw-araw. Juan 3:16. Pinasasalamatan ko po si Sir Greg mula sa BibleForChildren.org Facebook page at sa www.bibleforchildren.org na orihinal na may gawa ng aklat na ito. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng poong may kapal. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Muli ako si Teacher Eileen na nagsasabing, ang batang mabait ay kinalulugdan. Paalam, hanggang sa muli.